Kaliwat kanang issue ang kinakaharap ng bansa ngayong taon na ramdam ng bawat pangkaraniwang manggagawang Pilipino. Sa muling pagharap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa taong bayan para sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA, irireport nito ang mga naisakatuparan ng gobyerno at ang mga susunod pang naistutukan ng kanyang administrasyon. Para kay Tatay Romeo, na 25 taon ng jeepney driver sa Maynila, hiling nito sa Pangulo na pababain ang presyo ng gasolina. Katakot-takot nagapang sa mga driver para lang makabili ng pagkain. Biro mo, isang ikot ko ngayon. Disyo pa rotonda, 500 lang. Tamang-tama lang sa kurudo. Dapat anuhan ng gobyerno kung ano ang dapat solusyon dyan. Kung bakit ganun. Tataasan ng 10 piso, bababaan ng 2 piso. Yan ang sabi ko, wala na talaga. Iwan ko kung bakit ganun ang gobyerno natin ngayon. Panawagan naman ng byudo at senior citizen na si Tatay Severino, mapababa sana ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Lalo na at hindi anya siya umaasa sa kanyang mga anak at patuloy pa ring nagtatrabaho upang may maipangbili sa araw-araw. Ay, yun nga lang krudo. Lahat ng mga bilihin dapat ibaba. Lalong tumataas, sir, mga bilihin eh. Kung ano makakakain sa Balintawak, dapat ibaba yung mga bilihin. Ang motorcycle taxi driver na si Joseph, alalahanin naman ang kanyang kaligtasan sa kalsada. Kaya't umaasa sa Pangulo na mabigyang pansin sana sila, lalo na at kamakailan ay nabalita ang naganap na karahasan sa isang kapwa nila rider. Sana matutukan din kaming mga rider para sa aming mga kaligtasan kasi hindi namin alam yung mga napupuntahan namin sa mga lugar na napupuntahan namin, hindi rin kasi namin mga kabisado yon. Sana mapansin din yung mga ganon sa amin kasi nga para maging ligtas din kami. May mga pulis din sanang mga nagbabantay na madali din naming malapitan kung sakasakali na may masamang pangyayari. Samantala, batay sa Pulse Asia Survey nitong July 24, ilang araw bago ang SONA ng Pangulo, paglaban sa korupsyon ang pangunahing issue na nais marinig ng mga Pilipino. Ito ang resulta ng isinagawang survey sa 2,400 respondents. Alang ka, konsensya ang mga ng gobyerno ngayon sa mga naghanap buhay sa kalsada. Pero yung mga illegal, hindi mahuli-huli ha. Ang naghanap buhay ng matino, yun ang hinuhuli. Yun ang sinasabi ko. Kung bakit gano'n ang gobyerno natin. Kabulok. Bulok talaga ang gobyerno natin. Bukod sa anti-corruption efforts, nais rin ng nakararaming Pilipino na marinig sa SONA ang mga plano at hakbang ng pamahalaan sa mga problemang kaugnay sa trabaho, kahirapan, iligal na droga, mababang pasahod at tumataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Kabilang din sa mga isyong nais mahanapan ng solusyon ng taong bayan ay ang mga may kinalaman sa agrikultura, kriminalidad, juvenile justice at edukasyon. Mula sa driver na kumakayod sa kalsada, sa senior citizen na patuloy na nagtatrabaho, hanggang sa mga rider na nangangamba para sa kanilang kaligtasan. Simple lang ang tanong ng mga Pilipinong umaaray na sa hirap ng buhay. May pag-asa pa bang matugunan ang mga pangangailangan ng taong bayan? Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon.